Ang puso ng isang nanay. Bakit ang puso ng ina ang isa sa pinakamataas ang risk? Siya yung laging nasa kusina naghahanda ng pagkain mo. Siya yung huling natutulog, sisiguraduhin na nasa bahay kayong lahat. Siya yung naghahatid at sumusundo sa'yo. Or siya rin ang tatanong lagi kung okay ka ba. Naitanong mo na ba sa kanya kung okay lang ba siya? Pero bilang isang cardiologist, ito yung madalas kong nakikita araw-araw sa aking practice. Laging ang babae ang huling nakakapagpatingin. Bakit? Kasi uunahin mo ng lahat-lahat sa pamilya bago siya. Uunahin ang tatay, nanay, asawa, anak. Huli na lagi ang sarili. Kaya, kadalasan, huli na rin ang pagdadiagnose and eventually complicated na ang kaso pag nagpatingin siya. Ako po si Dr. Eileen Cynthia De Lara, ang inyong cardiologist at very specific po ako sa aking advocacy sa women's cardiovascular health. Pinili ko po ito sapagkat nakita ko ang gap ng ating kaalaman, lalong-lalo na po sa sakit sa puso sa ating mga babae. Kadalasan, puro po mga lalaki ang nakikita sa mga pag-aaral. Lahat ng simptomas, lahat ng mga outcomes, puro na lang sa lalaki. Bibihira po ang included ang mga babae. Or, kakaunti pa rin ang mga pag-aaral tungkol solely sa mga babae. Ang video na ito ay para sa mga nanay na up to now, hindi pa alam na kayo po ang aming pinag-uusapan dito. For this video, ikaw nanay ang bida. Sa loob po ng napakaraming dekada, lalaki po lagi ang napag-aaralan pagdating sa sakit sa puso. Una kasi sila nagkakaroon ng simptomas. Bata pa lang, pag sinabing masakit ang dibdib, sasabihin ng nanay, magpa-check up ka. Pero ang babae, pag sinabing masakit ang dibdib, unang sasabihin, stress ka lang. Bakit ganun? Historically, alam natin ang mga babae ay always selfless. Inuuna ang lahat bago ang sarili. Kaya naman, problematic na pagdating sa paglala ng kanilang kondisyon. Ito po ay isang katotohanan. Ang heart disease po still is the number 1 cause of death sa mga babae. Kahit po i-combine ninyo lahat ng cancer, whether is breast, cervical, or colon cancer, all together, hindi pa rin niya matatabunan ang heart disease being number 1 cause of death sa mga babae. Bakit nga ba mahirap mahuli ang sakit sa puso ng mga babae? Unang-una po, ibang-iba kasi ang presentation ng mga babaeng may sakit sa puso. Kung sa lalaki, mabigat ang dibdib, very common yan. Pero sa babae, napakaraming uncommon symptoms like sumakit ang tiyan, sumakit ang likod, madaling mapagod, nanghihina, nawawala ng malay, napaka non-specific. Kaya kadalasan related saan? Siguro stress lang yan. Pero hindi nila alam, these are already anginal equivalent. Yung tinatawag naming anginal equivalent. So, kadalasan hindi na-diagnose, kaya huli ng lahat bago pa sila makarating sa mga doktor. Yung mga symptoms na sinasabi ko, binabaliwala. Kasi nga, they thought it's only stress. So, in the end, hinahayaan na lang ito. Habang bata, meron tayong mga estrogen that somehow protects women against cardiovascular disease. Ang estrogen, hindi lang ito hormone, no? Para tayo ay reglahin, pero hormone din po ito para ma-metabolize ang cholesterol. So, ibig sabihin, estrogen has something to do sa pagbaba ng cholesterol ng mga babae. That's why, pag ikaw ay nag-menopause, you expect cholesterol starts to rise. Pangalawa, estrogen also contributes sa obesity or paglaki ng babae. Alam niyo naman, pag ang babae ay medyo bata, sexy. Pero pag nagme-menopause na or perimenopause, anong mapapansin mo? Nawawala ng bewang, lumalaki ang balakang. Ito ay dahil sa pag-withdrawal ng estrogen. Dahil lahat ng fats hindi na may metabolize, pupunta saan? Sa bewang, sa hita, sa balakang. Hindi po natin pwedeng ignore ang kulturang Pilipino. Kanina sabi ko, tunay ito, ang mga nanay are always selfless. Una, pamilya, bago sarili. Pag ang isang nanay ay nakaramdam ng sakit, iisipin niya, baliwala ito. Pangalawa, sino mag-aalaga sa mga anak ko kung magkakasakit ako?
Or paano na kayo kung wala ako? Gusto ko lang pong sabihin, ang pag-aalaga sa sarili ay hindi makasarili. Ang pag-aalaga po sa inyong sarili ay isang konkretong paraan para ipakita sa iyong pamilya na inaalagaan mo ang sarili mo para sa kanila. Pero may maganda po akong balita. Kung dati po nakikita ko na mas maraming lalaking nagpapacheck up, pues ngayon, equal na po. Marami na pong babae ang nagpapacheck up. At ang mas magandang balita sa mag-asawa, hindi na ngayon inuuna lalaki lang. Pareho na. So that is a good sign that we Filipinos are now more health conscious. So hindi lang porket lalaki or babae. Kaya po sa mga mag-asawa, make sure sabay kayo magpapacheck up para po malaman ng bawat isa sa inyo ang kondisyon ng bawat isa. Maganda rin po na naririnig ng bawat isa ang kondisyon ng lalaki at ang kondisyon ng babae, vice versa. Kahit papano, magkaka-compare notes at masusuportahan po nila ang kanilang mga pangangailangan. Kung may nanay, lola, asawa, tita, ate, nakikinig po, isend nyo kaagad itong video na to. Maaring makatulong po sa kanila para alagaan po nila ang kanilang mga puso. Ingat lagi at alagaan po natin ang reyna ng ating tahanan.